Patuloy na nararanasan ang mahahabang brownout sa Mindanao dahil sa pagkasira ng ilang planta roon. Nakadagdag pa sa problema ang sobrang init ng panahon kaya natutuyuan na ng tubig ang mga hydroelectric power plants. Ang ilang syudad nga gaya ng Kidapawan nakararanas ng brownout na tumatagal ng 10 hanggang 16 na oras. May report si Julius Segovia. Sa labas ng kani-kanilang bahay, mas pinili ng mga taga Davao City na tumambay matapos makaranas ng hanggang 4 na oras na brownout. Nagkulang ang power supply roon matapos bumigay ang plantang Thermamarine at naapektuhan pa ng matinding init ang mga hydroelectric power plant. Ay, pait kayo. Pagluto. Pagkuhan, mga bata, wala yung mga preparation ngayon sakto. Wala may kurente. Imagine mo from dawn, kadlaw na, and then karon 3 hours na naman, wala, stop. Ang mga taga Kidapawan City hindi na nakatiis at idinaanan sa kilos protesta ang kanilang pagdismaya sa hindi pa rin nasosolusyon ng problema sa supply ng kuryente sa Mindanao. Apektado na raw kasi pati ang kanilang kabuhayan sa probinsya at tila may kaugnayan pa raw ito sa pagtaas umano ng bilang ng krimen. We are experiencing 10 to 16 hours of brownout. At ang nakakapagtaka, sa ibang lugar, na ibang kooperatiba, sa ibang area is only experiencing 2 to 4 hours of brownout at ito ay nangyayari na in the last 3 to 4 months. Ang Zamboanga City, balik naman sa hanggang 10 oras rotating brownout. Because right now, the supply that we're getting from PSAM, supposedly for this month, we're supposed to get around 49 megawatts, and we're just getting 21. Sabi ng Department of Energy o DOE, hindi na bago ang 4-hour average brownout sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa susunod na linggo pa kasi babalik sa operasyon ang bumigay na unit ng coal-fired power plant na STEAG. Pero ang masaklap, posible pa raw lumala ang kakulangan sa power supply sa rehiyon dahil sa El Nino. Lalo't pawang nakadepende ang rehiyon sa mga hydroelectric power plant. Every summer ang Mindanao, hindi mo talaga maasahan ang hydro. It will just get worse if there is a declared El Nino. Although, we're hoping by next summer, nandyan na yung coal-fired plants natin sa Mindanao. Kaya bukod sa cloud seeding na ikinakasana sa mga dam, importante ring magtipid sa konsumo ng kuryente para hindi na makadagdag pa sa kulang na supply. Ang brownout sa Mindanao, malayo raw maranasan sa Luzon dahil may sapat pang reserba sa ngayon. Hindi naman tayo reliant on just hydro in Luzon. Marami tayong mga planta at ang mga plantang mag-online also are really not hydro. They're a combination of wind, solar, and coal. Yun nga lang, sapat nga ang supply. Tiyak namang may taas-singil sa generation charge para sa mga customer ng Meralco ngayong Mayo. Dahil tali ang kamay sa presyuhan, bubuo na lang ang DOE ng task force na tututok sa pag-iisip ng mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente. Julius Segovia, GMA News.